Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ang video na ito ay base lamang sa true story ng buhay ni Tatay Amon dito sa probinsya. Ako si Nickman, kasama ni Tatay Ramon papuntang bukid para alamin ang tunay na kwento ng kanyang buhay. Yo, what's up guys? Good morning sa inyong lahat. Naparito tayo ngayon kasama ni Tatay Ramon para ibahagi sa atin ang kanyang mga karanasan dito sa bukid at ang kanyang hanap buhay. Para ma-interview natin siya kung ano ba talaga ang pamumuhay dito sa probinsya. Ipapakita namin dito sa video nito guys kung paano mamuhay siya dito sa probinsya guys, at kung anong mga aral ang mapupulot natin dito sa kanya. Dahil titigil muna tayo ngayon guys sa paggagawa natin guys ng mga moving mala-action ang dating. Ngayon po gagawa naman tayo ngayon ng story about sa mga nangyayari dito sa bukid, sa probinsya, para matunghayan naman natin ang kwento ni Tatay Amon ngayon. Yun guys, ito guys yung daan guys, punta doon sa lupa ni Tatay Amon sa kanyang taniman ng nyog. At dito siya laging dumadaan araw-araw. Ito na nga guys, palusong na kami papunta doon sa kanyang nyugan. Itong daan na to guys, ito ang dinadaanan ni Tatay Ramon araw-araw papunta sa bukid. At sabi ni Tatay Ramon, ang paglalakad araw-araw papuntang bukid ay malaking tulong sa ating katawan, ay exercise na din. Dahil dito sa probinsya kahit matanda na malakas pa dahil araw-araw naglalakad papuntang bukid. At dito po ipapakita ni Tatay Ramon kapag pupunta siya ng bukid kapag baha. Gumawa daw siya ng tulay. Itong tulay na to ginawa niya para kapag baha dito siya tumatawid papunta sa kanyang bukid, hanggang sa pag-uwi dito siya dumadaan sa kanyang ginawang tulay. Malaking tulong to para sa kanya. At dito guys, kung napapansin nyo guys, ang tagal-tagal namin makarating sa kanyang nyugan dahil napakalayo kasi guys pag nilalakad. Pero kita Tatay Ramon, basic na lang daw to sa araw-araw na kanyang gawain dahil malaking tulong ito sa kanyang kalusugan dahil siya ay nagkakaedad na rin. At dito guys, nakarating na kami guys sa palasyo guys, na kung saan guys napakaganda ng tanawin dito. At ngayon pinalaya na ni Tatay Ramon ang kanyang kalabaw para makapagkain na rin ng sariwang damo dahil medyo gutom na ang kanyang kalabaw. At ito guys, meron din kaming kasama ditong Amerikanang kalabaw. Magandang umaga mga kaibigan. Naparito po tayo dito sa lupa ni Tatay Amon. Dahil ito pong lupang ito po nung panahon daw, isa tong kabundukan. Marami po daw dito mga unggoy nung sinaunang panahon. Pero ngayon po, sa kasipagan ni Tatay Amon, kung makikita nyo po, sobrang linis na. Ang ganda-ganda pa naman ng view dito guys. Kung makikita nyo guys, yung view doon sa may ano to yung guys, kung nalinisan to guys, kitang-kita guys yung ano guys, yung isla doon sa kabilang ano lugar. May ano lang kasi, may harang lang kasi ng mga puno. Pero kung tutusin guys, pag nalinisan niya guys, ang ganda ng view dito. Nandyan lang yung highway. Malapit lang pagpunta dito. Pag na-discover to guys, magandang pasyalan to guys. Tatayo ka dito mga 4 na palapag na building guys. Ang ganda ng tanawin dito. So ayun guys, tinawag tayo ni alias Pogi guys. Napakaganda ng view dito sa tanawin na to guys. Lalapitan natin. Makikita natin ang pinakamagandang tanawin dito. Balang araw sana maging pasyalan to ng ating barangay Pantat. Yun ang isla guys na sobrang linaw guys. Sa kabilang islang yun. Kaso kaya guys, hindi gaano makikita guys kasi medyo may mataas na ilang puno. Pero kitang-kita nyo guys, buong paikot na yun guys. Napakataas na nga dito guys ng lupa dito. Ang ganda-ganda ng view. Papakita namin ang true story dito sa kanyang lupa, ang kanyang mga karanasan. Sana magustuhan nyo guys. Kahit mahirap, nakakaraos din. Tatay Amon, kanina pa po tayo naglalakad. Mas mabuti po sana tanungin muna kita tungkol dito po sa karanasan nyo dito sa lupa. Tatay Ramon, tanong ko lang po, mula po ba pagkabata nyo, nandito na po ba kayo nagtatrabaho sa probinsya? Ay hindi naman, dati kami sa Sariaya, Quezon. Malapad ang aming tubigan doon, 4 na hektarya. Apo. Si tatay, mahilig sa pagtubigan. Kaya nito, naranasan kong, siguro grade 3 pa lang ako, tulong na ko sa magulang ko sa pagbukid. Tapos katunayan itong aradong ito, sa kanya pang lolo, hanggang minani ang pinamana sa akin. Apo, tagal-tagal pa lang ano ito, no? Pang-araro. Kaya nitong si tatay naman, gusto nito talagang magkuha naman ng ibang trabaho. Naisipan niya pumunta dito sa Bicol. Pero dati kami, 1972, sa kay Masibukot pa. Kaya doon sa kay Masibukot, marami din kami mga kilala duman, mga Batanggin, yung mga Bicolano. Tapos na, yung mga pagbuhay duman, naranasan mi duman. Naranasan niyo po sa bukid din. Pero may nagkuha naman itong sa Dirimentao na dito kami tumira. Apo. Dati sa Laming pa kami. Sa Laming na po ano? Palipat-lipat. Palipat-lipat po ano? Dati sa Laming,
12 hektare ang kanyugan Apo. sa diri nung kumparing tatay. Pero hindi man kami sabi mo sa diri, tumataw lang kami, tenants lang kami. Ayan po. Kahit dito, tenants ako dito nung aking amo, pero mabait tong aking amo. Apo. Kaya ngayon, Ano-ano naman po pala Tatay Ramon ang lagi ninyo pinagkakaabalahan dito sa probinsya? ay dito sa probinsya, ito nga pagtatanim. Marami akong tanim na diyan, mga Apo. galyang, Mga galyang po. pinya. Dami-dami nyo na po. Oo, tsaka itong mga nyog, pagdating namin dito, siguro mga more than ng 30 years ako dito sa Apo. lupang ito. Oo, tagal na rin Pag- pala, no? Nung nakuha ko na ito, talagang wala na akong inabalang oras. Opo. Talagang gawa, mauran, mainit. Opo. Sige, tanim ko. Sige po tayo, napakasipag Oo, tayo ni Tatay Amon. talaga. Yung guys, ang dapat natin tularang guys. Kaya- Dapat habang nabubuhay tayo, palagi tayo magsipag, diskarte, para lagi tayong meron. Kaya dito sa probinsya, sabi, masipag ka lang. Opo. Layo ka sa gutom. Tatay Amon, ano po ba ang pinagkukunan ninyo ng hanap buhay dito sa probinsya? Bukod sa pagtatanim po. Dito, mga pagmisan nga na ito, pagkupras. Itong Pagkupras hanap buhay po. sa naman, pagkupras. Tapos itong mga anak ko naman, nagpapadala din. May mga trabaho naman. Opo, may mga trabaho na. Oo, kaya tulad ngayon, binagyo. Talagang mahirap ang buhay dito sa Bicol. Opo. Kundi yan dapat magtanim ka. Opo, magtanim po talaga. Yun Yan. talagang the base, ano. O kaya ngayon, plano ko, mag-aararo ko dito, tanuman ng kamuting kahoy, Opo, kamuti. opo. Magkararo ka na Oo, po. dahil sa anyog, dahil mamaasahan nyo. Sa pagkukupra po dito sa inyo po, mga ilang hektarya po itong kinukupras nyo dito ng nyog? Ay ito, marami itong hindi ko pa naabot ng pagtanim. Hindi pa po, ano. Oo, pero dati ito, sabi nung matandang kauli ko ng panahon, Opo. 25 hektarya. 25 hektarya po talaga, no. Oo, kaya lang itong iba, dahil ko naabot tanuman, pero mas malapad ang natanuman ko na. Mas malawak po talaga, no. Tatay Amon, gaano po ba sa iyo kahalaga ang pamumuhay dito sa probinsya para masuportahan ang iyong mga anak sa pag-aaral? Ay dito, itong matagal na kami dito sa Bicol, Opo. mga anak ko, dito talaga nabuhay ko sa pagkukupra. Pagtatanim, gabo. Pagtatanim po Oo, talaga. nung kami nasa laming pa, mandapad ang araduhan ko duman. Tapos mga kamuting kahoy, kamuti siya ng tanong. Opo. Tapos nito, pagkupra. Talagang pagkupra, malapad ang kinukuprahan ko nung panahon. Ah, malawak po Oo, talaga, ngayon no. madami magbibigay sa akin. Kaya lang matanda na, hindi ko na tinanggap. Opo, di natin tinanggap, ano. Kaya lang sa ko, dito na lang ako sa malapit sa karsada. Kalsada po Oo, talaga, may no. service akong may motor pagpunta duman. Pag umaga, hapon, tanghali pa siya, hapon Apo. rin ako dito. Napakasipag talaga si Tatay Amon, guys, sa madiskarte, guys, para masuportahan lang ang kanyang pamilya, guys, sa ganitong trabaho, guys. Tatay Amon, bakit po ito ang pinili ninyong trabaho dito sa probinsya? O, alam mo, pag dito ka sa probinsya, malaya kang gumalaw. Malaya pong gumalaw, ano. Oo. Tama. Kahit umaga, punta ka sa trabaho mo. Kahit gabi na, umuwi ka. Mayo kang among Susundan. magpukan sa iyo. Ang walang pipigil. Oo, pero sabi, dito nga talaga, sa diri mo na ang sarili mo, ang Oras niyo po, ano? oras mo, Wala ka talagang amo. walang amo. Tsaka, nung panahon, mga anak ko, anas, nag-high school, nag-college, yung ano, Opo. walang iba. Walang Ayaw iba po, mga ano? ibang, siyempre mga anak ko tumaya, wala pa namang mga trabaho. Opo, wala pa po O, talaga. pito yan. Pero nung panahon, 1997, binagyo kami dito ng malakas. Malakas po, Oo, ano? ang dami na, malawak ang aking yugan. Oo. Nakaiswa akong nagpa-Manila nitong panahon. Oh, nakaisip po. 1997. 1997 po, ano. 3 taon ako doon. Manila, ano. Oo. Ang mga padarasan ako dito ng panahon. Ang sweldo ko ng panahon, 3.5. 3.5 lang. Bulan. O, pero ngayon, 3.5, wala, kunti lang halaga. Oo. Kasi mahalaga pa sa O, pero ito, 3.5. talagang ako nito, palibasa yung pamilya, sabing hindi nata pwedeng ipalit sa iba. Ayan po. Kada sweldo ko, padara ko na dito sa kanya, money order pa nung panahon. Oo. Yan ito, kunday ako kung nagawa ka pa ng kalukuhan sa Manila. Apo. Wala kang marating. Wala po talaga marating Wala, kung gagawa ang kalukuhan doon. Kasi, imbes mapadala mo sa pamilya mo, mapupunta pa doon sa kalukuhan mo. Itong mga anak ko, elementary, high school, hanggang itong nag-college na high school. Apo. Awa ng Diyos man, nakatapos ng high school, may nakatapos man food tech, career. Apo. May isa ruman akong anak na nasa barko, Philippine Navy. Philippines Navy, ano po. Oo. Pero sabi, ngunyan, kahit gato kami dito sa bukid, sinda naman nagtatabang sa amin, natulong sa amin. Ayan po. Sabi yung pangbigas, kung ano. Pangbigas Ito, pa, no? pasalamat ko din. Apo. Hoy, kung dahil kita nagsikap, paano na? Wala tayong magkinabukasan kung hindi tayo magtatanim ng ating mga pagsisikap. Kaya sa ko dito, ikaw nakahiling walang gutom ang tao. Oh, walang gutom, basta masipag po tayo Yan, din sa galyakan ko dyan. Oo, madami. Tumpin niya ko pag namunga na, libong pinabibita ko dyan. Libo po, ano. Oo, sinako yan, dami.
Pero sabing, tiyaga lang, Tsaga lang po talaga. sipag. Ikaw po ba, Tatay Amon, sa ganito pong pamumuhay dito sa probinsya, ikaw po ba ay nakapagpatapos na ng anak sa ganitong trabaho? Ay, oo, talagang high school, may college naman, may Apo. Philippine Navy naman. Apo. Na matagal nag-service nito sa barko siya, matagal na. Ito Apo. Masaro, nagtrabaho sa Manila, dakulang kumpanya. Kaya ito ang nakakatulong sa akin ngayon panahon. Opo. Itong mga anak ko, may mga kanya-kanya namang pamilya. Ito na lang si Monique, si Francisco, ang daraga si binata. Apo. dalaga. Apo. Yung guys, no, napakaganda guys ng kwento ni Tatay Amon guys. Dahil sa kanyang kasipagan guys, meron siyang napagpatapos ng pag-aaral ng mga kanyang mga anak. Tapos ngayon guys, mga maganda na ang trabaho guys ng kanyang mga anak guys. Nasa Philippines Navy. Saka yung isa daw nasa opisina. Maraming salamat dun sa pinakita ni Tatay Amon na kasipagan guys. Dahil doon, may narating ang kanyang mga anak sa buhay. Dahil bilang ama, gagawin ang lahat para mapag-aral lamang ang kanyang mga anak dahil hindi hadlang para sa kanya ang kahirapan para hindi niya mapagtapos ang kanyang mga anak sa pag-aaral. Tatay Amon, bilang buhay probinsyano, ano naman po ang maibabahagi ninyo sa amin bilang karanasan ninyo sa pamumuhay dito sa probinsya? Dito sa probinsya, dapat nga nito sabi ko, dapat masipag ka. Masipag po Magtiyaga. talaga, Oo, no? Tama. Dapat dito, ang kuwanan mo, ang oras talaga. Oras talaga. Oo, dahil mo nasayangin. Dahil huwag Sabi sasayangin, ng ano? Time is gold, sabi ko Oo. sa Bicol. Oo, tama po. Ay, sabi Sa inyo. Time is Ayun, gold. Kaya nasa bukid kita, malaya kitang magtrabaho. Malaya po talaga. Oo, Sarili pero natin yung oras natin. Kaya pag tumira ka sa bukid, sabing hindi ka magugutom, hindi ka maghihirap. Pero natural siya nang medyo baga pero hindi tulad sa ibang lugar. Opo. Tulad baga, mag-Manila ka na wala ka magandang trabaho doon. Opo. Ay dito, kung may bukid man kayong matataniman, mauwian, Iya po. kinukuha ko na kayo, dito kayo, talagang masarap ang buhay dito sa bukid. Mas masarap po Ang talaga. pagkain, Pagkain. ang pag-ulam, Sariwa-sariwa, makakaluto ka dito ng pang-ulam, Oo. libre. Libre po talaga Libre. kasi masipag ang magtanim. Oo, madaming yung pangkata, may gulay yun. Opo. Ang bibili mo lang dito, bigas. O kung Bigas po talaga. masipag kami, kamuting kahoy, kamuting, ang galyang. Kahit sabing ilang araw, hindi ka pa magutom. Hindi po talaga magutom dahil maraming tanim kang Oo. tanim. Hindi ka mamawala. Siyempre, kung wala ka bagang bili ng bigas, Opo. ay marami itong mga duma, sabi sa Bicol. Duma, may makukuha ka agad na makakain para sa Oo, pamilya. kahit anong oras mo, mailaga mo na. O di kung marami kang anak, makakaraos na. Makakaraos po talaga O agad. pero kung sa ibang lugar, ba't sabing kung may pamilya ka, wala kang tultul na trabaho, sabi nung iba, nakausap ko, pwedeng magpamahaw sa gripo. Pamahaw sa gripo dahil sa katamaran lang ng isang tao. Iyo. Wala siyang ibang makuha na pagkain para sa kanyang pamilya. Yun ang kinabubuhan na kumakain sa gripo. Pero kung magpursige ka na magsikap ka, magtrabaho ka, magtanim ka, balang araw meron kayo papakain sa pamilya mo. Yan talaga. Yung guys, salamat sa paliwanag ni Tatay Amon guys. Ikaw po ba, Tatay Amon, may karanasan ka na po ba sa Manila? Kung meron po, ano naman po ang mga naging trabaho ninyo sa Manila? Alam mo nung panahon, pagka-graduate ko ng high school dito, Opo. naka-eskwela man ako ng first year college dito sa Naga City, Naga College. Iya po. Ngunyan, naisipan ko, mahirap ang buhay dito, nagluwas nga ako Manila. Nagluwas ka pong ng Maynila. Unang-una ko natrabaho duman, dahil sa pinsan ko, sabing may may agency. Opo. Yun, pinasok ako doon sa agency. Kahit walang, siyempre, nung panahon, kahit wala kang lisensya, pwede kang Mag-security guard po. mag-security ka kung kuwan ka na. Gusto makatrabaho. Pero ang ginawa ko nito, habang nag-duty ko, ayaw ko naman itong garo illegal ka nagtrabaho. Opo. Nag-duty kami, nagkuhan kami ng schedule sa Tamaraw sa Cubao. Tama Kaya raw. naranasan ko din sa Manila ang buhay ng kung paano magtrabaho doon. Opo. Ngunyan, matagal na ako duman sa universidad. Universidad po, Oo, ano? eskwelahan. Tapos, may lisensya na kami, graduate sa Tamaraw. Sa kuyang supervisor, nag-leave, nagbakasyon. Nag-live ano? Nakatapo ang nagusto nung aming OIC na ipalit. Iya po. Kaya ako, naging karanasan ko din mag-supervisor Mag-supervisor sa mga ano? security. Oo. Kinsing gwardiya ako, nag-ibon mga DTR, nagkuha ng mga chicken, nag-follow up. Dara ko sa opisina. Kaya nito, binata pa ako nito. Binata ka pa O pa kaya, niya? pero binata ko pa ito, guro mga 3 taon ako duman. Ngayon, naglipat din ako ng marang mahina din ang agency eh. Iya po. Naglipat ako nito nga binagyo ko 1997 nigde, Iya po. yung Roseng. Opo. O di,
pamilyado na ako nito. Pamilyado ka na po ano na? Ay, 7 na ang aki kong yan. 7 na po ano? Oo, di ako naman. Ni kalabaw din nga ako. May mga naimpundar pa kong kaunti. Opo. Yung kalabaw ko, pinabakal ko na muna. Pinabakal nyo na Baka ano? makaluwas ng Manila. Makaluwas ng Oo. Manila talaga. Tapos, siyempre, itong may kapatid man ako doon na magandang trabaho, Opo. kinukop muna ako. Kinukuha pala ano? Kuya mo, dito ka muna. Ako umahanap siya ng trabaho. Ngunyan, naghanap siya ng magandang EDC Manggiraray. Security Manggiraray. Opo, security Manggiraray ano? Pero lisensyado na ako. Lisensyado ka na po Nakakuha talaga. ng magandang agency. Nag-drive talagang karanasan nyo bago kayo nagkakuha ng lisensya ano? Oo, network. Itong Opo. network na agency, magayon talaga ito. Maganda. Di ngayon, duty na ako. Opo. Maraming hinahagad pang di na-complete ko na requirements. Oo, talagang palibasa. Dami requirements lalo dito sa Pilipinas. Ang dami requirements Ay, dito. talaga, daming hinahanap. O di, na-complete ko na ito. Balik-balik pa rin ako. May kulang pa ito kung ano pa. Naayos ko din naman. Opo. Palibasa may kapatid ako duman, nagsuporta sa kuya. O nung tanggap na ako, o di, sabi, sige. Itong kapatid ko pa rin nagpatahin ng uniform sa kuya. Ay, yung pa po ano? Oo, gagasusin ko ng pagduman, tamang pamasahe lang. Tamang pamasahe lang talaga. O, sige kuya mo, ipatahi kita ng uniform. O, awa ng Diyos, naka-duty man ako. Duman ako na-assign sa Makati. Sa Makati ka na po Dasmariñas talaga. Village. Dasmariñas Village ano? Oo, ang amo ko mga milyonaryo. Shoutout po guys, kung nakakakilala kay Tatay Amon dyan sa Makati guys, yung mga kabas niya sa security guard. Matagal rin po. Ilan taon ka po daw nagtrabaho? Ay, 3 taon. 3 taon pala guys. Alam ko naman meron pa tong buhay na mga kabahay doon security guard. Baka itong kabadibati ko, naroon pa rin ngayon. Dahil mayon wala na daw siya pupuntang bukid. Talagang doon na siya mabuhay. Ang mga kung ko duman, ang dati naka-duty duman, LT-Grade talaga. LT-Grade po talaga, no? Ang aking amo duman, doon Alfredo Gloria. Mga sumulong, ang agong sumulong. Mga sumulong po. Milyonaryo pero mababait. Mabait po talaga, no? Dahil nung bumagyo na naman, umuwi ako dito sa Bicol. 3 buwan ako umuwi. 3 buwan talaga. Di hanap-hanap na akong amo ko. Puta, Kapitan baga si Manidan. Nagabot yan ang haling sa agency ko, ang surat. Pinare-report na ako. Pa-report ka na po. Ano? Parang gustong-gusto ka talaga na amo dahil sa pinakita kabutihan mo sa kanya. Ako nito, talagang libre ako. Pagkakangon, lahat na kaya kong gawin, ginagawa ko. Opo. Dahil sa ito nga libre ka na. O kapos, staying ka nga nito. Dahil ang nangyari nito, pag kuwang ko na nga, di maganda-ganda ng pamunga ng nyog. Opo. Duman ako nag-resign naman. Di, kung itong mga anak, o sige, Britanya, kahit anong oras ka, tanggap ka namin. Guys, ang natutunan ko kay Tatay Ramon ay ang pagiging mabuting tao at mapagkakatiwalaan at pagiging masipag niya sa kanyang trabaho. Dahil sa pinakita niyang magandang asal sa kanyang amo, kahit kailan welcome daw siyang bumalik sa kanyang dating trabaho. Kaya ganito kay Tatay Ramon ang magandang tularan, ang pagiging masipag at mapagkakatiwalaan at pagiging disiplinado. Higit sa lahat, maaasahan si Tatay Ramon. Kaya guys, sabi ni Tatay Ramon, pahalagahan natin ang bawat oras at panahon habang tayo ay malakas pa. Kaya gamitin natin ng tama, huwag nating sayangin. Tatay Amon, maraming salamat po sa pag-imbita mo sa akin na interviewin kita dito sa inyong lupa. Isasama nyo ako dito dahil ipapakita po natin yung mga tinanim nyo. Dahil gusto kong para makita na rin ng ating mga nanonood kung ano ba talaga yung mga tinanim nyo dito sa lupa. Nung tikwento nyo po to sa akin, dati po ay kabundukan pa to, malaki pa to ng mga puno, maraming unggoy dito. So ngayon, dahil sa kasipagan nyo, pinalinis nyo itong lupa nyo, kunti na lang yung mga punong kahoy dito. Tara po, pupuntahan po natin yung mga tinanim nyo, ipapakita nyo po dito sa video na ito. Kaya sa Iconic, sa mo, maraming salamat din sa pagpunta mo dito sa akin. Apo. Kaya sa ko, kuhanan mo ang sa imong magandang pangarap sa buhay at yan matutupad basta sabing tiyaga lang, masipag, maglaban na itong legal sana. Apo, tama po. Salamat po. Tayo sa kapwa at ito ang importante girum-dum kita sa mahal ni Diyos permi. Apo, tama po yan. Sige po, tara po, puntahan natin yung tinanim nyo. Para pakita po natin sa ano. Guys, pupuntahan na namin ni Tatay Amon guys, yung tinanim niya guys. Iikot kami dito sa kanyang lupa. Dahil yung mga pinagtanim niya, ngayon may may anihin na kayo ng mga galyang guys. Iikot kami para makita nyo guys yung kasipagan ni Tatay Amon. Magbubunga na ngayon. Ngayon, pupuntahan natin guys. Tara, ito po si Tatay Amon guys. Iikot tayo ngayon para ipakita sa inyo guys. Noong panahon, walang katanim-tanim yan. Puro sapa. Ito Tatay Amon, itong mga nyug na to. Oo, tanim ko yan. Pati itong mga nagbubunga ng ito.
Dahil sobra ng 30 anyo. Ang 30 anyos ano. Ito guys daw puno na to guys. Sikat na sikat daw to nung sinaunang panahon, sabi ni Tatay Amon. Ito daw yung mga paboritong akyatan ng mga unggoy dito sa lugar na to, dahil ito daw kaya napakabukid pa dito. Malaki pa yung mga puno. So ngayon ito lang daw ang natirang malaki. Ito daw ang souvenir dito ng mga akyatan ng mga unggoy. Tapos ngayon iikot kami ngayon para papunta doon sa kanyang tanim. Dito daw tayo guys, dadaan guys, papunta doon sa mga tanim ni Tatay Amon ngayon. May mga nyog. Napakaraming tanim na pala dito guys ni Tatay Amon simula. Wala dito yan, nagbubunga na yan. Oh, ito guys oh. Nung bata pa daw to si Tatay Amon niya tinanim to, tapos ngayon gumugusi na. Ito guys, may bunga na, may pangguta na. Sa may maram ng panahon, noong dating barangay official ako, 6 na taon, nagkagawad ako dyan. Sa Barangay Pantat po. Barangay Pantat. 6 Hmm. na taon akong kagawad. Itong naglaban ako uling maglabang kapitan, tinalo na ako. Opo. Naisipan ko na magtanom dito sa bukid. Ah, kaya pala ngayon napadami na yung tanim, yun ang mas magandang plano. Oh, ito nang pinagabalahan ko sa bukid. Sa galyangan. So guys, bababa tayo dito guys. Hindi. Papakita natin yung galyangan ni Tatay Amon. Walang gutom. Walang gutom. Dahil sa kanyang tanim, hindi maghihirap ang probinsyano. Nung panahon nila, wala yang puro gubat ito. Kakahuyang bagay din ng panahon nila. Kakahuyan. Ito guys, yung mga alamat ng guys. Ito guys, lulusungin na natin guys ang galyangan guys. Napakaraya pala guys. Katanim-tanim yung panahon. Wala. Ano di ba? Oo. Panahon, puro sapa ito. Kakahuyan ito. Ito guys, napakaraya pala dito guys ng galyang guys. Ayun guys, napakalawak. Nitong panahon, mayo itong tanim. Ilang po to Tatay Amon tanim mong ito? Ilang ilang pulong-pulong na taniman mo nito? 2, 3, duman, meron pa. Oh, dami pala guys, no? Dito pa lang guys sa galyang guys, wala na guys. Talagang hindi ka na maghirap dito guys, dami-dami oh. Hindi ka magugutom. Bago mo man mga guys maubos tong galyang na to guys, yung tanim mo, may laman na yun. Oh, meron na uli. Meron na ulit yung laman. Dami no? Dito tayo guys, dadangay guys. Kahit medyo malalim ang putik sa kalaboy. Ito guys, malalim ang putik dito guys, lulusungin natin para ipakita sa inyo guys ang kanyang tanim nung panahon. Pero ngayon, nung panahon walang-wala dito ang tanim. walang-wala daw guys nung panahon ngayon dito ang tanim. Pero ngayon, napakarami ng tanim dahil pinagtiyagaan talaga ni Tatay Amon para mataniman yan. Nag-take up ako na maghingi ng mga pantanim. Yun. Inisilada ko yan. Narinig nyo guys. Meron, naghihingi ako ng pantanim. Po. Pagkasay ko, ako Nung panahon daw kasi guys, panay hingi daw si Tatay Amon ng mga pananim. Yeah. Tapos dinadala niya dito sa kanyang lupa para itanim. Oo. Ginagamit niya yung kalabaw niya para madala dito yung mga tanim niya ng galyang. Hiningan ng mga pantanim. Kaya ito guys, ang dabis dito guys sa probinsya guys. Dito kita, talagang. Masipag magtanim. Ito guys, nilinisan ni Tatay Amon ng ating daanan para makita natin lahat yung kanyang tinanim. Matagal-tagal lang din akong hindi nakapunta dito. Oo, tagal-tagal na rin nga daw ta. Nang marami akong trabaho sa sitio. Oo. At saka nito, pag masipag ka, di nagkali ka, kuha ka dyan, maraming itong sabi itatan mo uli. Itatanim po ulit Para hindi maubos. hindi maubos. Grabe talaga ganda tayo. Para hindi maubos. So, mamaya, porma natin magluto kita, boy. Ako. May dalang kaldero. Kung kita andahan natin. Kita. Nung panahon, ang kahoy dito ang malalaki. Pero naisipan ko, sabi ko, tanumang ko talagang sayang ang lupa. Sayang talaga ang lupa pag walang tanim. Oo. Kung walang tanim, sayang ang... Gagaya ka mga kanaminin sa inyo. Oo. Ang ganda ng mga pasilong, ng nyug. Talagang ito kaya, talagang mayo na kung sinain ng panahon. Ay kung ngayon ka pa, ay hindi ko na kaya. Ay, hindi talaga kaya. Bukod sa iba nang gugusin nun. Oo. Kasi matanda ka na. Talaga. Magkaedad-edad na ba? Yan o. Yung guys, Kararam na yung malabi niyo. Yo, dito na kita sa gitna. napakalawak guys. Hindi na tayo tumunta sa dulo. Dito na tayo, gitna tayo guys. Ayun Sa gitna na. napakalawak guys. Ang tabi. Mataas pa nga guys sa ulo ni alias Pogi guys. Ang ganyan guys.
Yung may tanong ako dyan siguro mga 5 taon na, hindi ko na nakukuha na. Karamihan ng aking ano. Diyan na kita po makano. Ha? Diyan na po tumagi. Oo, hindi na kita doon pa sa rupang ito. Ano? Ikaw po kanon diyan. Oo, hindi sa rupang ito pa sila. Yung guys, dito daw tayo guys, dadaan guys, tayo dadaanan pa natin yung isang malawak na galyangan ni Tatay Amon. Dito ang iba, gusto ko sa... Nang ganyan iniigipan na. Oo. Hindi mo. Pero kaya pala mag-shooting dito, no? Oo. Ito guys, no, napaplanuhan naman ni Tatay Amon shooting daw guys. Kaya tinigil muna natin ang shooting ngayon guys dahil babalik na tayong Maynila. Yan. Back to Maynila. Next ano naman guys? Next year. Bakasyon. Yan ito. Sana guys, patuloy nyo ko suportahan guys para makabili tayo ng magandang quality camera. Para lagi natin magagawa yung malaksyon ang dating ng movie natin dito sa Barangay Pantat. Ito ang ating mga kasama guys. Sa sunod guys, handa na guys dyan sa mag-ruling guys sa Putikan. Dahil maganda na ang ating quality camera kung susuportahan nyo kami sa aming mga ginagawang video. Hindi sa pagkain, hindi ka mahirapan. Hindi mahirapan. Lawas rin si Maki pagkatagbigan pa. Sambuhan kita dito. Tantang pakilagin mo po. Kaya. Daan. Itong bulo, pag ito kukunan ko yung gulayin. Mga puso. Ito. Yeah, pag itatali akong kalabaw dyan, hinahawanan ko itong mga niyog. Pag nagtagtios pala, sinis ang kagad dyan ang likin ng Ramon. Nagtagtios. Ay, yun. Yung guys, sabi ni Alias Pogi guys, pag nagtaghirap daw dito guys sa aming barangay guys, pwede daw humingi dito kay Tatay Amon. Pero pangit kasi guys yung hingi ka lang ng hingi, kailangan magtanim ka rin. Kasi nakakaya yung guys, yung isa pagod na pagod magtanim tapos hingin mo lang. Pero sa akin, okay ito. Okay lang sa akin. Bagay, sabi nga yun guys, pag sobra, magbigay. Wala nang masama magbigay, basta alam mo sarili na sobra. Huwag lang nakawin. Tama. Dapat magsabi. Magsabi kung kukuha. Para magaan sa kalooban, hindi yung pagdating mo. Ito pa guys, dami pa ditong galyang guys. Laro pa ito, pag-abot pa doon. Hindi na tayo pupunta doon sa dulo guys ng galyang, dito lang tayo sa bungad. Dito na lang, duman, malawak pa. Malawak pa yun guys, hanggang pa daw dulo doon. Kailangan nigdi. Guys, no? Napakalupit. Basta itong may mga tubig, mga sapa, galyangitan mo. Galyang talaga, no? Dahil kung tubiganin mo, grabe ang gastos, abuno, mayo kang mangyayari. Pero yan, wala diyang dahil bagyuhon, hindi masisira ang laman niyan. Galyang ano? Oo, galyang kahit bagyuhan. So matubig talaga yan nanay na buhay, no? Yan, yun naisipan ko itanong. Kahit bagyuhon, may problema yan. May problema. Aram mong kamuting kahoy, pag binagyo, sira yan. Sira talaga, no? Pero yan, kahit ilang bagyong dumaan, di mano. Hindi mano talaga, di masira. Bulo. Sabi nga nakakainin ng mga unggoy. Unggoy. Yan ay tinapon dyan pag bunga. Kasi minsan may ibang unggoy rin gumukuha eh. Pa yan, Gio. O yan, hangat pa yan, galyang pa yung patiring. Guys, napakalawak ng galyangan ni Tatay Amon. Hindi nga napukunan pa yan, iba? So, kung dahil ka matyagaan, dahil lamang makal talaga. Kaya ka dyan. Dahil ang pagtanong sakripisyo, baga. Sakripisyo talaga. Para pa kung mahingi ako ng pantanim. Tapos pag kumali ka, itong mga saha, itatanong mo kaya parami ng parami yan. Pero kung nagkali ka, hindi ka nagtanong. Pagbalik mo, wala na. Wala na. Wala ka nang babalikan. Oo. Kaya yun ang istad. Pag kumali ka ng sarong puno, 5 ang saha, itanim mo lahat ito. Para dumami, ano? Oo. Talaga. Pero kung makalang-walang gumabot, hindi ka nagtanim, ay ubos. Bunot lang ng bunot, walang pagbalik, ano? Mauubos ang similya. Yan malaki pa siring pa ito duman sa purong ito. Kaya nga dito na ipadadaan. Kaya lang talagang putik. Kaya guys, tatanggalin natin ang ating chinilas guys kasi tumatalbog sa putik na malalim. Malaboy. Malaboy dito guys kung tawagin. Kinuha na ko ng jet malapit-lapit. Makuha ka ng kahoy. Perno. Sala, may mga tanim mo na uli ako dyan. Ikaw po ang gumawa niyan? Oo, ako na kumuha dyan. Pero ang kinuha, ang tatanim ulit. Tatanim talaga ulit? No. Kung nakita nyo guys dun sa isang video guys, yung kami kumuha guys, kaya nun guys, tinatanim namin ulit. Dito pa kita sa isa pang
At ito na nga guys, napansin ko parang napapagod itong nasa likuran ko guys na Ano pong sumusunod masabi na si niyo sa alias ating Pogi. pagsama niyo sa ating paglalakbay dito kay Tatay Amon sa ating kanyang lupa? Ayos lang guys. Nakita namin yung kagandahan ng tanim ni... Maugma kaya kahit mahirap ano, Oo. Kahit mahirap lang tayo, basta may tiyaga. masaya. Pag masipag magtanim. Mayroon na anihin. Kahit mahirap lang tayo, basta matyaga tayo maglaga ng galyang guys. Marami tayong lalagayin guys. Kahit puhan mong kahoy, dali ka makakuha din. Madali. Oo. Ibigay mong pamaba. Kung makubo kang kubo. Kanina guys, galyang, pinya, nyug. Mga pinya naman guys. Tingnan natin kung gaano naman kalawak ang kanyang pinyahan na tanim dito kay Tatay Amon na lupa. Pag namumuha, ang dami. Sabay-sabay ang hinog. Oo. Ito guys daw yung daan guys, punta sa pinyahan. Sa pinyahan naman. Oo. Pupunta natin yung tanim na pinyahan. Ito guys no, ito guys yung unting nabungaran pa lang natin ng pinya. Yung sabi ng Hawaii. Oh, Hawaii. Mga tinik. Iba-ibang klase kaya mga pinya dito guys eh. Iba-iba yung mga pangalan guys. Kaya dapat dito, may guantes ka, may butas ka. Guantes. Pagkuha mo ng mga hindi matinik ang kamay mo. Yan o. Haba, napansin ko ang magtatatay, napapagod na ere. At yun na nga guys, no, nagpaalam na si alias Pogi na pupunta na lang doon sa may Kamalig para magluto na lang guys. Dahil kanina pa kami ikot ng ikot dito sa kabukiran. Ayun, hinahanap namin ang mga kapinyahan na tanim ni Tatay Ramon. At ito ay binabahagi sa inyo dahil medyo madamo na ang kanyang pinyahan dahil sa busy siya sa kanyang mga ibang trabaho. Pitas ka lang. Ito guys no, pag nagbubunga na to guys, pag dumadaan dito siya tayo, pitas na lang ng pitas. Noong panahon guys, bago siya pumitas, nagano muna siya nagtanim. Guys, ang sabi ni Tatay Amon, simula pa daw nung nagtanim siya, ni isang beses di daw siya nagbayad ng tauhan para tulungan siya magtanim dito sa kanyang lupa, dito sa kanyang nyugan. Sariling sikap niya lang sa paglinis at pagtanim, kaya ngayon marami na siyang tanim, kaya sobra-sobra na ang anihin niya dito. May pinyahan na, may gelyangan na, may gabi pa, may nyug pa, at meron pang iba. Kaya kagandahan dito guys sa ano guys, probinsya guys, kahit sabihin may edad ka na guys, malakas ka pa rin guys. Kasi pagdating mo dito guys sa ano guys, sa bukid, ganyan lang ginagawa guys oh. Pitik-pitik ka lang ng itak guys, papawisan ka. Oh, yan guys, oh, pawis na si Tatay Amon guys dahil sinama tayo mag-ikot sa kanyang mga tanim. Para lang sa inyo guys, may pakita natin dito guys sa video na to guys ang kasipagan ni Tatay Amon guys. Kita mo pinya Na marami tayong napulot na aral dito pag uuwi tayo ng probinsya. dito. Dito ko tadaan. Yan sabi hindi ako nagbayad sa ibang taong ng linis. Tulo ko lang yan. Yan o. Kita mo. May nakakahiling ako dyan nagburak. Kahit daw ito. Dito o. Guys, maganda dito guys yung nyo guys. So, mababa pa guys. So, malapit lang to guys sa ano guys, sa kalsada guys doon sa highway. 1 kilometer. 1 kilometer going to Banwangan, Tinambak. Dito. Timunet. May bulaklak na ako. Napaw na yun eh. Nagburak na ako. Nagkataon na ako. Ayaw. Ito ang unang-una kong tinanmang pwesto nito. Duman. Tapos dyan. Ayos, ano, napakalupit. Kaya nitong mga asahan, nadara ko naman doon sa ibang lugar. Ito guys, no, sabi ni Tatay Amon guys, medyo malayo siya, di kayo yata marinig. Dito daw siya guys, una-una nagtanim guys ng galyang guys. Tapos yung dumami yung galyang niya guys, bawat ano, sumasaha kasi yan guys, nilipat niya doon guys sa mga pinunta natin kung nakita niyo yung kanina. Doon guys niya nilipat, kaya ngayon guys, napakalawak na ng galyangan dito ni Tatay Amon sa kanyang lupa. Yung guys, oh, hinahanap ni Tatay Amon guys yung ano daw, pinakamasarap na galyang. Ito guys yung kasama natin guys, ito guys si alias Cardo, si alias Kuhul. Ito na po guys, ipapakita na po guys ang pagkukuha ng galyang. Ngayon, matutunghayan nyo po dito sa video na to kung paano kumuha ng galyang. Paano mo kapagkanaw? Pailibutan mo. Papaikutan lang ng tusok na ano. Inegi mo na sa mayroon yung Yan, kung saan puputulin lang yung ugat. Pag naputol yung ugat, saka na yan maano. Ay, ano pala kanina? Yan. Guys, no, pinakita na guys ang pag-aani ng galyang guys. Pinapaikutan lang yung tusok ng kahoy para maputol yung mga ugat, para mabunot natin. Kasi kung hindi natin tutusok yung paikot, di natin naputol yung ugat, di natin mahila. Hindi kaya. Ito guys, no. Yan, ang laman. Ito guys, ang laman ng galyang guys, no. Yan, linigan mo dyan.
Talihan mo yung gamot. Ito kasi tinatawag na saha guys, yung paikot na maliliit na yan. Yan. Arte mo. Yan, haliun mo na yan. Alisin na guys. Oh, yan. Sa po kayo ng putol nung. Digdis Pwede mang sagad nung dadyat, masarap itong malambot-lambot. Oo. Ini, mga dati ko na itinanong. Araw ko yan, may dati na itinanong na dati na malaki. O dingon yan, mabunga na ulit ito. Dapat ini, itanim mo uli. Tanim ulit. Para madaling lumaman. No. Yan. O ini. Guys. Ayan guys, Okay, yan yan. tatanim dyan. Ay di na yan, sa kinunan. Oo, doon lang daw guys. Tapos babasan ta ito. Oo. Yan ang pantanim. Yan pa tayo. No? Tingnan nyo guys. Sa isang puno, ilang piraso yan guys ang saha niya guys. Lampas 10. O bawat isang puno, O yung maliliit. 10 na lang. Oh. Dami talaga. May laman pa ba kayo? O nga na, ini may laman pa ito. Oh, yan oh. Yan. O pira na itong pantanim. Dami na patanim guys. Ilan na yan? 6. Ini pang mayon. Yan naman ang yan. lumaman. Oo. Tapos ini mga maliit na ni, palakihin mo muna bago mo itanim na ulit. Oo. Ini. Yan kasi ang diskarte ni Tatay Amon dito. Ginabutang ito. Oo, yan. Yan. Babalik Mga na yan. ilang taon, 100 taon. Ani na naman ulit. Yan, meron na naman. Oo, meron naman ani. Pero hindi ka matukat, marami ang Oo. pinukunan mo. Oo. Pero kung tanim mo isang puno lamang, Oo. sa sunod wala. Wala na talaga. Antay ka naman ng ano. Antay ka naman, pirang taon. O yan. Bakit tanong mo idibo ini? Talsakan mo sana ang bilog. Tapos ito mo. Ayun guys, ipapakita ni alias Pugi guys ang pagtanim ng galyang guys. Ito tingnan natin. Ito tutusukin lang ng lupa tapos itatalsak dito ang saha. At ito na nga guys, no, nagpaalam ako kay Tatay Ramon na hihingi tayo ng galyang. So pinayagan naman tayo guys, napakabait ni Tatay Ramon, hindi madamot sa kanyang tinanim. Mga isang taon, may mga laman naman yan. May laman talaga. Ito guys, tinatanim ni alias Pugi guys ang ating galyang para sa susunod na hihingi tayo. Yan na lang anihin natin. Mayroon naman tayo kukunin. Meron na tayong makukuha. Baka sa susunod guys na shooting guys, dito nyo kayo makita sa kagalyangan. At ito na nga guys, inutusan ko na si Nonoy na kunin na tong galyang para ihatid doon sa gilid. Op, huwag kang malaglag. Kala ko pa naman madudulas. Kung hindi guys marunong guys mag-ani nitong galyang guys, mahirapan. Hirapan. Kasi di alam kung paano ang proseso ng tamang pagkalin nito. Kaya ako pag minsan, talagang abalahan mong pagkuha. Oo. Yan, di boy, gabuton mong iba dyan, pwedeng italsak mo naman dyan. Yan, gabuton mo na, malumuy na yan. Ay talaga. O yan ang pantanong uli, hindi mo ubos. Basta ko lang sangli pala na. Oo, mas dako lang sangli. Oo. Nagkuha kita ng isang ito, ang sangli, mga 5. 5 ano? Ay talaga. O paano maubos yan? Hindi maubos Pero talaga. kung pumali ka, hindi ka nagtanom, Mayo talaga. ubos. Ubos. Ubos talaga. Lupit guys ng idea guys. Ano guys? Ganun guys ang gagayahin natin guys. Yan, o. Ito naman, diyan mo kukunin sa malalim na ang hukay niyan. Yan uli natin tatalsak mo. Yan, ito madali itong ibaman uli. Iya po. Dahil dati na ito. Dati ay babalik lang sa dati. Ibabalik sa Yun o. dating pinuntahan. Napaka-easy magtanim dito guys. Hindi mo ang maliliit, di boy. Talsakin ang talsakin sa na dyan. Oo. Kasi babalik tayo dito Yan. guys. Malaki na yan. Ay, malaki na yan. Malumoy siya daw. Kani pag baday na pusukan malumoy mo. Ito, ibabalik mo sa dati niyang tinunan. O noy, dati naman duman. Ito na po guys yung ano guys oh. Laman ng galyang oh. Napakalaki. Parang pugi-pugi si Nonoy guys. Isang tusok lang guys oh. Tanim na. Galing pa ni alias Pugi guys magtanim guys. Yan guys oh. Ganito, mga kaibigan na pagtanim kaibigan ng galyang kaibigan. Kahit maliit pa yan, pwede na itanim. Nagkuha kami ng isang puno ang tinanim namin 5. Oh, 5 oh. Di, paano, Magiging 6 guys pagbalik guys. paano kwan yan? Hindi maraming kapalit. Marami. So ayun guys, no, pauwi na kami guys. Binuhat na ni Edmar guys yung ano guys, galyang sa kabao. Pauwi na kami guys dahil kanina pa kami naglalakbay. Kung nakikita nyo naman, kanina pa kami naglalakbay. So pauwi na kami dahil at kami gutom na, ay kakain muna kami. Papasalamat ako kay Tatay Amon dahil inimbitahan tayo niya na isama tayo dito sa kanyang lupa para interviewin siya sa mga kanyang kasipagan dito dahil ito ay nung sinaw daw panahon na isa tong kabundukan dito, malaki yung puno pero ngayon sa kanyang kasipagan luminis at marami siyang natanim dito sa lupa niya. At ito po yung kalinisan ng kanyang ibabaw ng lupa. Tapos napakaganda pa ng view. Busa, napakaganda ng view. Sariwang-sariwa ang hangin dito sa kanyang lupa. Ito ay malapit lang dito sa highway. Nandun yung daan ng highway. Mga 1 kilometer lang, nandun ka na sa kalsada. Yun guys, yung mga kasama natin, nandun sila lahat.
Dahil ano guys, nag-ikot-ikot tayo ngayon guys, yung mga tanim ni Tatay Amon pinuntahan natin ngayon. Kaya ngayon, nagdoon sila ngayon, nagpapahinga. Tayo naman, ikot-ikot dito para ipakita ko sa inyo magandang tanawin dito sa kanyang lupa. Dahil sa kanyang determinasyon sa buhay, marami siyang natanim. Bukod sa natanim, marami akong natutunan sa kanyang explanation dito sa kanyang lupa guys. Dapat daw kasi guys, pag uwi tayo ng probinsya, kung may mga lupa rin kayo, magtiyaga kayo na magtanim. Dahil sa pagtatanim, sa ganitong pagtatanim, pagdating ng panahon, marami kang maani at hindi ka maghihirap. Dahil marami kang tinanim Puhunan mo talaga dito sa probinsya, dapat masipag ka lang magtanim. At ayun na nga guys, nagpapahinga na yung ating mga kasama at hinanda na ang ating makakain. Dahil sobrang layo ng aming nilakbay, kailangan muna natin magpahinga. Pero hindi pa tayo guys tapos guys sa pag-ikot dito sa lupa ni Tatay Amon. Dahil meron pa tayong Monica Falls na pupuntahan. Napakaganda guys ng view dito guys. Ito guys, pagkatapos namin kumain guys, isasama namin kayo doon. At ito guys, naghanda na si alias Pugi guys sa pagpapaapoy para magsaing na guys. At bago tayo maglakbay, kailangan natin sumaing para doon na tayo kakain sa Monica. At ayun guys, mapuputol na ang ginawa ni alias Pugi na kalan, pero luto na rin ang ating sinaing. So ayun guys, natapos na tayong kumain ngayon. Pupunta na tayo doon sa Monica Falls ni Tatay Amon. Pupunta natin ngayon, ipapakita namin sa inyo ang ganda ng paliguan doon. Sa baba lang nito guys, pupunta tayo doon. Napakagandang ilog yung guys. Kaya magandang pasyalan to guys dito guys. Tara. At ayun na nga guys, kanya-kanya na kaming dala guys para bababa na kami doon sa ilog at kung saan matatagpuan ang Monica Falls ni Tatay Ramon. So samahan nyo na kami guys, tara. Punta natin guys. Ayun, doon tayo galing sa may bloat sack na yun. Bababa tayo dito para baka sakali madiscover ang lugar na ito. Dahil napakalapit lang sa highway. At ito na guys, pababa na tayo sa Maria Monica Falls na sinasabi ni Tatay Ramon. Kahit nabangin ang ating dadaanan ay pupuntahan pa rin natin para maipakita sa inyo ang sinasabi ni Tatay Ramon na Maria Monica Falls. Ito guys, matatagpuan na natin dito guys. Ito po ang pinangalanan kong Maria Monica Falls dahil ito pong aking anak na bunso para hindi mawala ang souvenir dito sa aking nyugan. Kung sakali pong ma-develop sabi pong ito na po ang pwedeng punta ng mga turista, mga taga Manila, mga gustong magbakasyon. Maganda pong paliguan ito. Ayun guys, pupunta na po tayo sa baba na to. Bababa na po kita. Ito guys. At ito na guys, pababa na kami guys sa bangin guys. Pero sa amin walang problema yan guys kasi sanay kami sa kagubatan. Para kaming si Tarzan. Ito na si Idmar, bababa nagdahan-dahan na kasi medyo mataas ang kanyang hagdanan. Ito po si Tatay Amon ay dahan-dahan rin baka sakali madulas. Pero po maingat rin kami sa aming mga galawan dahil ito ay galawan ng mga Scout Ranger. At dito guys, natatanaw na namin ni Tatay Ramon ang Monica Falls. Ito na guys ang baba niya guys, kaso mauuna lang ako guys. Mauuna na ako guys sa pagbaba guys para makita ko sila bumaba dito sa Monica Falls. At ito na guys, nandito na ako sa baba guys. Kung mapapansin nyo guys, ito na ang ating mga kasama. Guys, makita nyo na si Nick Van D from my YouTube channel and Facebook page. Sana hindi kayo magsawang suportahan kami. Lulusungin na po natin ngayon ang pinaka magandang ilog ng Pantat. Ngayon kasi guys, hapon na guys, medyo madilim dito sa ilalim ng kagubatan. Pero guys, kapag nalinisan daw to ni Tatay Amon guys, napakaganda ng view dito. So totoo naman talaga guys. Dahil doon pa lang sa itaas na yun, so kung saan tayo galing kanina, napakaganda na ng view doon. Kaso ang problema, medyo meron matataas na punong kahoy na nakakaharang sa magagandang view. So guys, napakaganda guys ng tubig guys, no? Talagang maganda ang agos ng tubig. Dahil dito kasi sa amin sa probinsya guys, pag Disyembre, sobrang ulan. Kaya sinama ako ni Tatay Ramon dito habang ako'y nagbabakasyon. At ito na nga guys, naglalakad na sila guys dahan-dahan para makapunta na doon sa itaas guys. Dahil doon kami guys maliligo guys. Maganda yung guys, parang swimming pool talaga guys ang datingan. At ito na nga guys, nakarating na tayo dito sa Maria Monica Falls. Ito guys ang falls guys, Tatay Ramon. At ito guys, napapalangoy na si Nonoy. Ito guys, magsuswimming na guys, nagdive na si Nonoy dahil excited siya na mapaliguan ang Maria Monica Falls si Tatay Ramon. So
Pero ayun guys, di rin nakatiis si alias Pugi guys. Susubukan niya rin ang tubig dito sa Maria Monica Falls at ito nagsabay-sabay na magkakapatid at magtatatay. At ito rin si Tatay Ramon maghahabol rin, ay maliligo na rin. Ay ako dito naman para i-set up ko ang aking camera para makunan lahat ng aming mga kilos dito sa Maria Monica Falls. Ito ang itaas ng Maria Monica Falls. Ito ang mga kagubatan dito. Marami pa dito malaking punong kahoy. At ito na guys, inilabas na ni Tatay Ramon yung mga kinainan namin kanina para hugasan para makakain naman kami ulit. At ito guys, tinira na agad ni G-Boy para makapag-umpisa na kami makakain. Ito guys, kain na tayo ngayon guys. Ay ito si Tatay Amon nag-iigib ng tubig ng aming mainom dahil masariwa ang tubig dito sa ilog guys. Ito guys, tumayo na guys si Nickman guys para kumain na guys. Tara guys, kain na tayo guys. Dahil kay Tatay Amon meron pa siyang tirang karne dito nung New Year. At nagpapasalamat ako kay Tatay Amon dahil sinama niya tayo dito sa Maria Monica Falls, makakaligo na tayo. At kung mapapansin nyo guys, si alias Pugi guys, ito guys, kumakain na rin guys dahil napakasarap ng ulam na dala-dala ni Tatay Ramon, tira nung bagong taon. At dito guys, lumipat kami ni alias Pugi guys na pisto dahil masarap kumain guys kapag nasa tubig ka. Ito ay babad na babad kami sa tubig. Napakalamig ng tubig dito guys sa Maria Monica Falls. Ito guys, kain lang kayo guys ng kain guys dahil masarap kumain guys kapag kasama mo ang mga tunay mong kaibigan sa iyong paligid. At yun na guys, nararamdaman ko guys, busog na rin ako guys. Ay tama na rin, ay hinugasan ko ng aking plato. At ito guys, nagsandok pa sila dahil marami pang pagkain guys. Ako kasi busog na guys. Dahil ako guys, busog pa guys mula nung kanina. Guys, kumakain guys, ubusin na ang ating tirang pagkain. Ito si alias Pugi, si Ismar, Tatay Ramon. Ano? Tumuman. Yun ni alias Pugi. Ito si Cardo, si Dasoon. At tapos na kami kumain. Ngayon kumukuha na kami ng litrato para souvenir dito sa Maria Monica Falls. Guys, no, tapos na tayo kumain at mag-swimming. Uuwi na po tayo ngayon. Maraming salamat kung nakaabot kayo dito sa video na ito, sa park ng video. Yun, maraming salamat guys. Dito na tayo natapos guys. Pauwi na kami yun guys. Maraming salamat guys sa panonood ng aming video ngayon guys. Sana marami kayong natutunan sa amin guys at napakinabangan aral dito sa video na ito. Yun guys, maraming salamat guys. Uwi na tayo ngayon. Samahan nyo pa rin kami sa pag-uwi hanggang... At ito guys, pauwi na kami guys. Pakyat na kami guys dito sa bangin. At ngayon guys, lubos akong nagpapasalamat kay Tatay Ramon sa pagsama sa akin dito sa Maria Monica Falls dahil iba-iba hindi papayag na interviewin at maabala sa kanyang trabaho. Pero ako'y nagpapasalamat kay Tatay Ramon sa pagbahagi niya ng kanyang mga karanasan dito sa probinsya. So ayun, nakaabot ka sa video ito guys. Maraming salamat sa panonood mo ng aking video. Sana hindi po kayo magsawa na suportahan po ako dahil gagawa pa rin po ako ng mga bagong video na kapupulutan po natin ng aral. Para sa inyo po ay gagawin ko ang lahat. At sana po gawin nyo rin, suportahan ako para manatili akong gagawa ng mga magandang video guys. Sana marami kayong natutunan dito guys. Dahil ito guys, ang pinakita sa video nito guys, ang pamumuhay dito sa probinsya ay simple lamang. Puhunan lamang ay tanging kasipagan at pagtatanim para tayo ay hindi maghirap dito sa probinsya. Yun guys, maraming salamat po sa inyo sa panunod ng aking video. Sana i-share nyo po ito at sana mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Nickman D. Yun lamang po, maraming salamat po. God bless po. Happy New Year po sa ating lahat. 2025 na po ngayon.